Aminin natin, iba na ang pakiramdam ng pag-iipon kapag nasa 40s ka na. Hindi na ito tulad nung 20s na okay lang, bata pa naman. At hindi rin tulad nung 30s na habol pa, kaya pa. Sa 40s, mas malinaw na ang realidad. May mga anak na umaasa sa'yo, may katawan na mas mabilis mapagod, at may tanong sa isip na, sapat ba ang naipon ko? Kung ikaw ay nasa ganitong sitwasyon, ang magandang balita, hindi pa huli ang lahat. Ang mas mahalaga ngayon ay tamang diskarte, hindi laki ng sahod. Ngayon, pag-uusapan natin kung paano mag-ipon ng matalino kahit nasa 40s ka na. Unang katotohanan, iba na ang goals ng 40s. Sa 20s at 30s, ang ipon ay nice to have. Sa 40s, ang ipon ay survival at seguridad. Hindi na pwedeng ipon lang kung may sobra. Dapat may direksyon na ang ipon mo. Tatlong pangunahing goals sa edad na ito: emergency fund, retirement, at health protection. Kung wala pa ang mga ito, huwag kang mag-guilty. Pero simulan mo na ngayon. Tip number 1. Itigil ang paghahambing. Isa ito sa pinakamalaking kalaban ng pag-iipon sa 40s. Si ganito may bahay na. Si ganire naka-abroad na. Bakit ako parang nahuhuli? Tandaan mo ito, hindi pare-pareho ang timeline ng buhay. Ang paghahambing ay nagpapababa ng loob, nagtutulak sa maling gastos, at sumisira sa focus. Sa 40s, hindi na dapat impress ang goal. Peace of mind na. Tip number 2. Gumawa ng reality budget. Hindi ideal budget, hindi pangarap na budget, kundi budget na totoo sa buhay mo ngayon. Isulat, eksaktong kita, totoong gastos, at mga utang kung meron. Pagkatapos, itanong mo, alin dito ang kailangan at alin ang nakasanayan lang? Maraming gastos na, reward ko lang, nakasanayan na. Kunti lang naman, pero pag pinagsama-sama, malaki na pala. Sa 40s, ang bawat piso may trabaho dapat. Tip number 3. Simulan sa maliit pero tuloy-tuloy. Maraming nagsasabi, wala na akong maiipon, maliit na lang. Pero tandaan, mas mahalaga ang consistency kesa laki ng halaga. Kahit 500 pesos kada sweldo, 1,000 pesos kada buwan. Ang mahalaga, automatic, hindi ginagalaw, may malinaw na purpose. Mas delikado ang saka na lang kesa maliit na simula. Tip number 4. Ihiwalay ang ipon sa panggastos. Isa sa pinakamalaking pagkakamali, isang account lang lahat. Sa 40s, kailangan mo ng separation. Panggastos, pang-ipon, pang-emergency. Kung magkasama yan, laging matatalo ang ipon. Tip: buksan ang hiwalay na account. Huwag lagyan ng ATM kung kaya. Ituring na hindi pwedeng galawin. Tip number 5. Unahin ang emergency fund bago luho. Emergency fund equals 3 to 6 months ng gastos. Hindi ito para sa sale, bakasyon, bagong gamit. Ito ay para sa sakit, pagkawala ng trabaho, bigla ang pangyayari. Sa 40s, mas mataas ang risk ng health issues. Ang emergency fund ang unang depensa mo. Tip number 6. Ayusin ang utang, huwag dagdagan. Kung may utang, credit card, personal loan, 5-6. Hindi ka makakaipon ng maayos hanggat mas malaki ang palabas kaysa papasok. Gawin, iwasan muna bagong utang. Unahin bayaran ang may mataas na interes. Gumawa ng payment plan. Ang goal ay lumuwag ang cash flow. Tip number 7. Paghandaan ang retirement kahit late na. Maraming nagsasabi, late na ako para sa retirement. Hindi totoo. Late lang kung wala kang gagawin. Sa 40s, mas malinaw na ang goal. Mas disiplinado ka na. Mas intentional ang desisyon. Simulan kahit maliit. SSS or GSIS, mutual funds, MP2, retirement account kung meron. Ang mahalaga, may sinisimulan ka. Tip number 8.
Protektahan ang kalusugan. Ipon din yan. Sa edad na ito, ang pinakamahal na gastos ay ospital. Kung kaya, dapat magka-health insurance, magpa-check up, alagaan ng katawan. Ang bawat sakit na maiiwasan ay libu-libong piso ang matitipid. Tip number 9. Matutong tumanggi. Sa 40s, okay lang sabihin ang hindi muna, hindi kaya ngayon. May priority ako. Hindi mo kailangang sagipin lahat. Hindi mo kailangang makisabay sa lahat. Ang boundaries ay bahagi ng financial maturity. Tip number 10. Baguhin ang kahulugan ng tagumpay. Hindi tagumpay ang mamahaling gamit na walang ipon, magarang buhay na may utang. Sa 40s, ang tunay na tagumpay ay may ipon kahit simple, may tulog na mahimbing, may planong pangbukas. Sa edad na 40 pataas, hindi na natin hinahabol ang yaman, hinahabol na natin ang katahimikan ng isip. Hindi na mahalaga kung gaano ka kabilis nakaipon. Ang mahalaga ay hindi ka tumigil. Kung ngayon ka palang nagsisimula, ayos lang. Mas mahalaga ang isang hakbang ngayon kaysa sa libong sana noon. Dahil sa huli, ang tunay na ipon ay hindi lang pera. Ito ay kapayapaan, dignidad at respeto sa sarili. Kung may napulot kang aral sa video na ito, i-like, i-follow at mag-subscribe ka na sa Kwento't Pera para sa mas marami pang praktikal at totoong usapan tungkol sa pera at buhay.